Praise the Lord. Let us open our Bible on Psalms 119, verse 120. Praise the Lord. My flesh trembleth for fear of thee, and I am afraid of thy judgments. Praise the Lord. So, napaka-importante na damang-dama natin ang takot sa Panginoon. Kailangan hindi na ito mawala sa buhay natin. The fear of the Lord is wisdom. My flesh trembleth for fear of thee. Ibig sabihin yan, habang buhay tayo sa sanglibutang ito, kailangan meron tayong takot sa Panginoong Diyos. Kasi nasa flesh ka pa my flesh, no? Trembleth for fear of thee. And I am afraid of thy judgments. Ako'y natatakot sa inyong kahatulan. Dapat lang, ang mensahe po kagabi, na ang Diyos ay revenged, ang Diyos is jealous, one of His name is jealous, and ang Diyos nagre-reserve ng wrath against His enemies. So, ibig sabihin yan, time will come, kung hindi tayo marunong matakot sa Panginoong Diyos, baka madisgrasya tayo. Baka mabibilang tayo sa mga kaaway ng Diyos. Dahil, siyempre, kung wala kang takot sa Diyos, gagawa ka ng mga bagay na hindi maganda sa harapan ng Diyos. Bakit? Bakit gagawa ka ng hindi maganda sa harapan ng Diyos kung wala kang takot? Ayan yung paborito ni Satanas. Taong walang takot sa Diyos kasi siya yung tutukso. Siya yung magligaw sa kanila. Siya yung mag-inganyo sa kanila gawin ang mga bagay na hindi maganda sa harapan ng Diyos. Kaya basahin natin ano pang nararamdaman niya. Psalms 119 verse 53. Praise the Lord. Horror has taken hold upon me because of the wicked that forsake thy law. Siya ngayon ang natatakot sa nakikita niya sa mga wicked na tumatakwil sa batas ng ating Panginoong Diyos. Katulad sa pagtakwil ni Adam at ni Eva, katulad sa pagtakwil ng mga tao sa panahon ni Noah, katulad sa pagtakwil sa mga tao sa Sodom and Gomorrah, natatakot siya. Bakit? Alam niya ano ang maging kapahamakan nila. Dito sa Bible, meron ditong sabihin mo, hindi man yan applicable sa mga Christians, hindi man yan applicable sa mga naglilingkod sa Diyos, hindi man yan applicable sa mga alagad sa Diyos. Lalo na tayo. Kung tayo ay Kristiyano, kung tawagin, kung tayo ay naglilingkod sa Diyos, kung tayo ay mga alagad ng Diyos, mga anak ng Diyos, lalo na tayo ang magpapakita ng takot sa Diyos. Lalo na tayo ang magpapakita na hindi natin tinatakwil ang kanyang mga tuntunin, ang kanyang mga batas. Bakit? Meron na bang napahamak sa mga anak ng Diyos? Dahil hindi sila careful sa kanilang gawa. Careless, kumbaga pa, walang ingat. Basahin natin ang example. Okay. Nawala yung verse na to. Dali lang Hindi ko na copy-paste yung verse niya. Sige po. Leviticus chapter 10. Sige, 1 to 3. Praise the Lord.
And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. And there went out fire from the Lord, and devoured them, and they died before the Lord. Then Moses said unto Aaron, This is it that the Lord spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace. Yan. Bakit napahamak itong mga anak ni Aaron? Who was Aaron? The priest? Or the chief priest? Yung mga anak, anong ginawa nila? Kasi sila yung nag-o-offer ng sacrifices dyan sa ating Panginoong Diyos. They offered strange fires, which the Lord did not command them. Ano yung strange fire? Yung apoy na hindi ayon sa utos ng ating Panginoong Diyos. Kapag sinabing strange fire, hindi sa Diyos. Kaya nga strange. So, ibig sabihin yan, this might be offered to idols. This might be offered to witchcraft. This might be offered to magic, black magic. Hinalo nila. Kaya minsan naalaala ko yung na-experience ko lang personal doon sa Katindo na merong taong masakitin na biglang nagpa-pray sa akin. Posible, isa rin yung hamon sa akin. Dahil yung tao na yun hindi ko alam. Yung pala ay pinaka-number 1 doon na witchcraft, mangkukulam. Hindi ko alam na yan pala. Hindi man na wala nag-introduce sa akin eh. Lumapit, nagpa-pray. Hindi ko alam kung yung pagpa-pray niya, nag-pretend lang siya. Hindi ko alam kung yung pagpa-pray niya, para siguro ako tirahin niya. Basta sinabi niya, magpa-pray siya at meron daw siyang karamdaman. Pinrayhan ko siya. Nung pag-pray ko sa kanya, bigla siyang natumba. Ibig sabihin yan, pag strange, walang sanctification, walang magandang motibo, siyempre, matutumba ka talaga. Kasi you are like fighting the Spirit of God. Sa panahon ni Pastor Samuel Gabre, ganun din. Ang mga mangkukulam, na mga hindi pangkaraniwang mangkukulam, sila yung sumusuko. Sila yung nagpapasubmit dahil hindi nila kayang tumayo sa kapangyarihan ng Diyos. So ganito, huwag tayong mag-offer ng strange fire na hindi inutos ng ating Panginoong Diyos. Huwag kang magkuha dyan ng mga iba-ibang klaseng bagay na pinagbabawal ng Diyos. Pinagbabawal nga ng Diyos yung witchcraft. Pinagbabawal nga ng Diyos yung sorcery. Pinagbabawal nga ng ating Panginoong Diyos yung mga ano-ano pa dyan na mga kapangyarihan ng nagmula sa kadiliman na pinapagkaloob niya sa mga tao na naniniwala sa Kanya. Hindi sa Diyos. Diba? Nagbibigay din ng kapangyarihan yung diablo na yan. Pero hindi sa Diyos. Huwag mong i-offer sa Panginoon. Huwag mong i-provoke ang Espiritu ng Diyos. Kaya may apoy na lumabas, tumupok sa kanila. They died instantly. Bakit? Wala silang takot sa Panginoong Diyos. Imposible hindi nila alam ang tuntunin ng Diyos. Mga anak sila ni Aaron. Imposible hindi sila tinuruan ng kanilang ama. Kasi kasama sila sa kongregasyon, nakakarinig ng banal na salita ng Diyos. Kaya tayo, kahit pa tayong mga believers na mga Christians na naglilingkod na tayo kay Lord Jesus Christ, importante, matakot tayo sa kahatulan ng Diyos. What if ang mangyari ngayon, wala kang takot sa Diyos, tago ka ng tago ng gawa ng hindi maganda sa harapan ng Diyos na hindi niya nga inutos, kundi
Pinagbabawal niya pa. Ginagawa mo pa rin ang ginagawa sa harapan ng Diyos. Namatay ka ngayon. Apoy din ang magtupok sa iyo doon sa impyerno. Kaya kung wala kang takot sa Diyos, delikado. Kaya sabi dito, horror had taken hold upon me because of the wicked that forsake thy law. Di, siya pa yung natakot sa mga tao na masasama na ano ang mangyayari sa kanila. Ano pala talaga ang gusto ng Diyos sa atin na nire-require ng Diyos? Hinahanap niya sa atin. Basa Isaiah 66 verse 2. Praise the Lord. For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. Yan, isa dyan yung trembleth at my word, yung nanginginig sa kanyang banal na salita. Pag sinabi nanginginig ka for fear, itakot ka sa Panginoong Diyos. Pag mitakot ka sa Panginoong Diyos, takot ka nga eh. Hindi ka gagawa ng labag sa Kanya. Kasi alam mo, sino siya? Alam mo yung Kanyang kahatulan. So, ganun po. Ano pa? Itong pagtanggap natin ng kaharian ng Diyos, huwag mong sabihin ordinaryo lang yan. Huwag mong sabihin easy-easy mo lang yan maangkin. Hindi yan basta-basta eh. Yung mga tao nga eh, bago makaangkin ng mga magagandang pagkakataon dito sa mundo, dumaan din yan sila ng pag-aaral, dumaan din yan sila ng pagsisikap na mapasahan nila yung mga challenges sa buhay nila. Nung na-employed na sila, dumaan sila ng screening, dumaan sila ng evaluation, dumaan sila ng lahat-lahat na ng mga proseso bago sila na-elevate, umasenso. Material lang yan. Hindi mo basta-basta naangkin yan. Hindi mo yan basta pinulot lang. Tapos dumating lang sa buhay mo, pinagtuluan mo yan ng dugo minsan, lalot na pawis. Ganon din ang kaharian ng Diyos. Kailangan manginig tayo, kailangan may takot tayo. Basahin natin yan, Hebrews 12:28 and 29. Praise the Lord. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For God is a consuming fire. Tingnan mo yan. Tatanggap ng kaharian na hindi makikilos. Magkakaroon tayo ng biyaya. Kaya maglingkod tayo sa Diyos na karapat-dapat, katanggap-tanggap na merong respeto at maka-Diyos na takot. Ang godly fear ang napakahalaga. Iba kasi yung natakot ka para nakakita ka ng aswang o ungo. Iba rin yung natakot ka, yung godly fear. Ibig sabihin yan, you respect God or you reverend God. Ganon yun. Hindi yung you're being scared. Hindi, iba yung scared. Iba rin yung fear, godly fear. Kaya importante yung godly fear. Praise the Lord. Kasi ang godly fear, hindi lang yan tumatalima, hindi lang yan nagbe-behave, hindi lang yan sumusunod sa mga utos, kalooban ng Diyos. Pag may nakakakita. As is pa rin, kahit wala nakakita, sumusunod pa rin yan. Kasi ang kanyang takot hindi sa tao, sa Diyos. That is godly fear. In the absence or in the presence of anyone, sumusunod yan. Praise the Lord. Or else, pag hindi natin ginawa yan, maging in vain ang ating pagsisikap sa kaligtasan kasi patago-tago tayo gumawa ng kasalanan. Patago-tago tayo gumagawa ng kalikuan. Wala, useless. Basahin natin. Philippians 2:12 hanggang 16.
Praise the Lord. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of his good pleasure. Do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Ayan. Minsan, may naririnig ako ng mga preachers, wag na daw mag-workout sa sarili nating kaligtasan. That's, sabi niya, do not work out, do not work hard for your own salvation. Christ already made it for you. Huwag ka nang mag-workout sa kaligtasan mo. Minsan ang mga tao nalilito. Minsan ang mga tao nako-confuse. Ano ba talaga ang totoo? Yung pala yung pastor na yun, makasalanan. Gumagawa ng kalukuhan, gumagawa ng sikretong mga labag sa mata ng Diyos. Kaya naghahanap sila ng justification sa Bible, tapos pinipreach nila. Pinapagawa nila sa mga tao. So, ibig sabihin yan, how could you preach the Bible or the Word of God accurately kung tayo mismo hindi ang gumagawa nito? Siyempre, pag hindi mo ginagawa yan, matatamaan ka sa sinasabi mo. So, kung matatamaan ka sa sinasabi mo, you are uncomfortable. So, in order to be comfortable, justify mo na lang yung mga mali mo. Mag-quote ka na lang ng bersikulo. Huwag na tayong magsikap para sa ating kaligtasan. Huwag na tayong mag-work hard para sa ating kaligtasan. Si Kristo na ang gumawa ng lahat. Kung ganun, hindi na lang sana tayo sinasabihan ni Jesus Christ, follow me. Hindi na lang tayo sana sinasabihan ni Jesus, if you want to follow me, deny yourself. Take up your cross daily. Hindi na lang sana tayo sabihan ni Lord Jesus Christ, fox have holes, birds have nests, but the Son of Man nowhere to lay His head. Ibig sabihin yan, susunod ka sa akin, mahirap ang kalagayan ko. Ibig sabihin yan, if you want to follow Jesus, you will experience hardships in following Him. In many tribulations, entering into the kingdom of God. They that will live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Kung sabihin mo, wag nang mag-work hard for your own salvation. So, ibig sabihin yan, wala. Easy lang. Kaya, therefore, be not deceived of false doctrine, false preachings. Let us always dig up the Holy Scripture. That's why Jesus said, search the Scripture. For in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. O, kailangan i-search mo. Mawa ka ng Bible, bumasa ka ng Biblia. Huwag kang umasa sa pastor na nagpipreach dyan. Maya-maya, yung pala yan, tinatago niya yung mga natatamaan siya. Kaya puro preaching, puro justification sa mga gawa ng kasalanan, gagamitin yung Bible, wag nang mag-work for your own salvation. Maliwanag ngayon eh. Work out your own salvation. Praise the Lord. How? With fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do His good pleasure. Ibig sabihin niyan, ang will na ng Diyos ang matutupad sa buhay natin dahil siya na yung gumagawa sa buhay natin. Yun na yung not of our works, but the works of God. Hinahayaan natin ang Diyos matupad sa buhay natin. Praise the Lord.
Kaso, ang struggle dyan, yung pag-deny ng sarili natin. God cannot take over in our lives if we still doing our own will. So, deny it. Hindi yan basta-basta. That is the most difficult thing sa buhay natin sa pag-deny sa sarili natin. Pero kung magawa mo yan, you have done right thing in the eyes of God. Praise the Lord. Tama yung ginagawa mo. Kailangan talaga blameless tayo. Kailangan talaga ma-preserve yung cleanliness, yung sanctification, yung forgiveness, yung holiness sa buhay natin. Hanggang sa pagbalik na yan ni Lord Jesus. Paano kung wala kang takot sa Diyos? Ay, siyempre madali kang matukso, madungisan ka. So, kailangan talaga may takot tayo sa Diyos. Basa pa, 1 Thessalonians 5:23. Praise the Lord. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Yes. It's not a joke. It's not an easy to maintain such life which is blameless. Life which is sanctified. Hindi basta-basta yan kung wala kang takot sa Panginoong Diyos. Madali kang madungisan. Kaya, prayerful, may takot ka sa Diyos, tayong lahat, laging mag-alaala sa kanyang mga statutes, sa kanyang mga commandments. Let us learn the lesson of the people in the old days, yung mga walang takot sa Panginoon, yung walang pakisa, tuntunin ng Diyos, sila yung mga napapahamak, sila yung mga nabibiktima mula kang Adam at kang Eva onward hanggang lahat. Kung ano yung nababasa natin sa Bible, napakaliwanag yan. Kaya nagtataka ako, bakit there are pastors who are preaching different way na parang hindi na nakikita yung mga nangyayari sa mga lessons because it will repeat. Mababalik yan pag hindi natin binabantayan yan. Praise the Lord. So, i-commit natin lagi ang ating buhay. Basa sa Kanya. Jude 1:24. Praise the Lord. Now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Yes, now unto Him that is able to keep you from falling. Ayaw mong mahulog, merong able na makatulong sa iyo. To present you faultless. Gusto mong ma-present ang buhay mo faultless, merong able na makagawa sa iyo. Before the presence of His glory with exceeding joy. Sino yan? Basa Jude 1:25. Praise the Lord. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Siya yung able. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. That is our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Doon natin i-commit. Ngayon, kung sabihin mo, you're able to preserve me. So, niwala ka kay Lord Jesus, makinig ka kay Lord Jesus Christ, sumunod ka sa kanyang mga sinasabi, lahat-lahat na yan. Safe ka, kasi able siya. I can do all things through Christ, which is strengtheneth me. Praise the Lord. So, yung mensahe kagabi, na ang Diyos humahatol talaga, at He is jealous God, and performing, He's the avenger. He is the punisher, kumbaga pa. Pero ganun pa man, huwag tayong maghatol. Siya lang ang makakagawa niyan. Kaya tayong lahat magtulungan, tayong lahat mag-admonish one another, tayong lahat pray one another para matulungan tayo lahat. Walang mapahamak. Kasi pag siya na yun ang maghatol, wala nang sinisino yan. Basahin natin 1 Corinthians 4:5. Praise the Lord.
Therefore, judge nothing before the time, until the Lord will come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts. And then shall every man have praise of God. Yes. Ibig sabihin yan, kung may nakikita kang mga anak sa Diyos na hindi pa gaanong nakakasunod dahil walang takot nga sa Panginoon. Pag walang takot sa Panginoon, hindi yan makasunod. Huwag mo hatulan. Hayaan mo ang panahon maghahayag sa lahat. Kasi hindi mo alam, baka before he will pass away in this world, makarecover siya. The Lord upholdeth them that fall. Yung mga natutumba, binabangon niya ng Diyos. Look at Pastor June. Tungkol. Matagal na tumba yan. Pero bakit nabangon pa siya ng Panginoon? Yung mga previous natin na mga kapatiran na nagkasala, na expelled, na backslide. Pero dahil na-realize nila ang lahat, naunawaan nila ang lahat, nagkaroon sila ng pagsisising hindi basta-basta para lang mapatawad. Binangon sila ng Panginoon. So huwag kang mag-judge. Praise the Lord. Ikaw nakatayo, mag-ingat ka, baka ikaw matumba. Ganun yan. So, huwag maging mayabang, huwag maging judgmental, huwag kang maghatol. Last verse, Revelation 22:12. Praise the Lord. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Yes, siya na ang bahala sa lahat. Anyway, siya na darating din yan. At siya na rin yung magbibigay ng ganti sa bawat gawa ng tao. Kaya sinabi diyan, let the holy be holy still. Let the righteous be righteous still. Let the wicked be wicked still. Let the filthy be filthy still. So, ibig sabihin yan, yung mga nagdudungis, huwag mong hatulan yan. Pabayaan mo sila. Bigyan mo sila ng advice. I-pray mo sila. Pero huwag mo silang hatulan. Pabayaan mo sila. Tatanggap din yan sila kung di yan nagbago ng kahatulan ng Diyos. Yung mga holy, yung mga righteous, kailangan i-encourage yan na magpatuloy kasi hindi maging in vain yung kanilang pagsisikap hanggang sa pagbalik ni Lord Jesus. Meron ding day of reckoning. Kaya to God be the glory, igi ng Diyos. My flesh trembleth for fear of thee, and I am afraid of thy judgments. Tandaan natin yan. Mapalad ang may takot sa Diyos. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.